Good morning, I'm Angelo Castro III. I'm Angela, and we're the Castros. We bring you the news. And the views that make you think. Sometimes we agree. Sometimes we don't. This is News and Views. And here are today's headlines. Fuel costs nationwide are expected to jump this week as tensions in the Middle East continues. The Energy Department conducts inspections at gasoline stations ahead of the expected oil price hike this week. A House panel is deliberating on the possible abolishment of travel tax and suspension of excise tax on fuel. The International Criminal Court, or ICC, Appeals Chamber has unanimously upheld the decision of Pretrial Chamber 1 to place former President Rodrigo Duterte in detention. First in the news, fuel prices in the Philippines may rise sharply this week as global oil markets react to tensions in the Middle East. The Department of Energy estimates minimum increases of 19 pesos per liter for diesel, 9 pesos for gasoline, and 31 pesos for kerosene. The DOE says these are initial projections and may still change once oil companies finalize their price adjustments. Oil firms are also studying the possibility of staggered price hikes if increases turn out to be too steep. This comes as oil prices abroad have surged above $100 per barrel for the first time in nearly 4 years. Now, transport group Piston is set to stage a protest today along East Avenue in Quezon City. Piston President Modi Floranda said the government's measures are insufficient to support the transportation sector amid anticipated oil price hikes driven by ongoing conflict in the Middle East. The group is calling for the suspension of excise and value-added taxes on fuel products. Piston is also planning a nationwide transport strike before the end of March. Now, joining us today to discuss the situation is Leonardo June De Leon, President of Laban TNVS. Good to have you with us, sir. Thank you for joining us. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Good morning po sa lahat ng mga taga-subaybay. Well, of course, June, I think you heard naman yung initial report and you've seen reports. Grabe ang posibleng itataas ng mga presyo ng mga prices ng fuel. No? Are you ready for this? Paano tayo mag-a-adjust? Hindi po ready ang mga TNVS drivers po dito sa pagtaas ng gasolina dahil hanggang sa ngayon wala pang subsidiya na natatanggap ang mga kasamahan natin na driver galing sa ating gobyerno. Kaya marami pong mga drivers ngayon na pinipili na lamang na magtrabaho muna sa iba hanggat inaantay nila na maayos itong problema, itong krisis na kinakaharap natin. Dapat po ay talagang bilisan ng ating gobyerno ang pagtulong sa mga public utility vehicle drivers dahil baka po magkaroon ng krisis din sa ating mga mananakay na wala silang masakyan na public utility vehicle. Sa inyong grupo po ba, ano po ba yung gusto ninyong tulong na ibigay ng gobyerno? Because ang Piston, sabi po nila, hindi daw po sapat yung binibigay ng gobyerno. Mas gusto po nila na, kumbaga, isuspend yung excise at saka value-added taxes sa fuel products. Tama po ang posisyon ng Piston dyan. Tayo po ay nakikiisa sa Piston na tanggalin po yung mga taxes ng gasolina at krudo dahil malaki po ang maitutulong nito sa mga drivers para bumaba kahit papaano yung presyo. Well, June, sabi nila na 19 pesos tayo sa diesel, 9 pesos tayo sa gasoline, no? Ang assumption natin dito is staggered ng mga fuel companies, pero sa tingin mo, ilan sa mga drivers na lang ang matitira on the road if hindi isuspend tong excise tax? At sa tingin mo, ito lang ang nakikita mong paraan to mitigate the impact? For TNVS po, meron pa pong ibang paraan para kahit papano magkaroon ng additional na income yung mga drivers natin. Kailangan din po siguro, ito po, yung mga commissions po ng transport network companies kung saan po nakakakuha ng booking ang mga drivers, ay baka po pwedeng tignan ito ng ating gobyerno dahil nasa 25 to 30% ang ibang transport network company. Yung iba naman ay 10%. Yung 10% po, yan po, sapat po yan. Kung bababa po yung
komisyon ng ibang transport network company, sa tingin ko po, sasapat pa rin ang kita ng ating mga TNVS driver. At Pero dito naman sa pagtaas ng gasolina at krudo, maliwanag po, mahigit 200 piso araw-araw ang mawawala sa ating mga driver na TNVS. pero sa part naman June ng mga ano, yung mga passengers no, anong mararamdaman namin in terms of sa pricing ng ano sa TNVS, tataas ba to? Masahe. O yung ibabayad namin sa mga transport network? Maaari pong tumaas ito dahil alam niyo po may surge po na tinatawag sa TNVS. May surge pricing po. Kapag kukonti po ang mga bumabiyahe at marami po ang nagbo-book nating mga mananakay, ay tataas po ang pamasahe ng TNVS kapag ganun po ang nangyari. Pagka ganun po ba, magkano yung nakikita natin ng mga pagtaas as compared to before yung ongoing conflict ngayon sa Middle East? Sa ngayon po, alam ko kung hindi po binabago ng ating LTFRB chairman, yung fare matrix, times 2 po yung pwedeng mangyari sa TNVS, ang pamasahe po, may pwedeng maging times 2. Pero gagaya po nung mga PUV natin, ang tinitignan po kasi ng gobyerno ay provisional increase if ever. Sa inyo, is that okay din? Oo. Ako. Sir, oo. Ayos lang naman po ang provisional increase, ano? Pero ulitin ko po, maapektuhan na naman dito ang ating mga mananakay. Sa TNVS po, kung pag-uusapan lang natin ang TNVS, mas maganda po na subukan munang i-regulate ng LTFRB para ang ating gobyerno ang mga commissions para naman hindi tatamaan yung mga mananakay ng TNVS. Pero sa ibang denomination po, pwede po yan. Provisional increase para sa jeep, para sa UB Express, sa tricycle, at sa iba pong denomination na transport. I was wondering kung nakapag-usap na po kayo, nagkaroon na po ba ng dialogo ngayon ang LTFRB at saka inyong grupo regarding this concern? Nung nakaraang taon pa po tayo humihingi ng increase po sana sa base fare. Pero ito po ay inatras po natin from 45 to 70 pesos dahil nga nakita po natin itong isang solusyon na hindi tatamaan ng ating mga mananakay. Pero may mga kasamahan po tayo na TNVS grupo na naghain po ng petisyon para itaas ng 20 pesos ang base fare ng TNVS. Kung sakasakali po, until now ay hindi pa rin po maresolusyonan po itong inyong concern, lalo pa ngayon may ongoing conflict sa Middle East. Ang inyong pong grupo ba ay kung sakasakali sasama doon sa grupo ng mga PUVs na hindi muna papasada hanggat mapagbigyan yung inyong mga kahilingan? Kusa na po ang tumitigil yung ating mga kasamahan na TNVS drivers. Hindi na po kailangan silang hikayatin dahil kaysa malugi po, hanap lang po muna sila ng ibang pagkakakitaan at siguro kapag maayos na po ang lahat, saka po babalik para magserbisyo sa ating mga mananakay. June, currently ba yung subsidies na hinihingi, magkano ulit para klaruhin natin ang dapat magkaroon sa mga TNVS drivers? Alam niyo po, hindi pa tayo nakakatikim kahit isang subsidiya. Talaga? Yung fuel subsidy na yan. Well, At ang pagkakaalam po natin, base sa mga nakaraang fuel subsidy, ang TNVS po, nasa 10% po lamang. Dahil ang binibigyan lamang nila ay yung may CPC. Napakabagal po ng proseso ng CPC po sa LTFRB. Lahat po, karamihan, almost 90% ay provisional authority. Pero nung nakaraang buwan, ilang buwan na nakakalipas, nung 3 buwan o 2 buwan pa lang si chairman, ang sinasabi niya, ilalabas niya na kagad ang 37,000 na CPC ng TNVS. Ay nako, nasaan na po yan, chairman? Yan po inaantay namin para kahit papano, papakinabangan po ng mga TNVS driver yung subsidiya na sinasabi ng gobyerno. Kasi June, based sa report is 9 pesos ang gasoline at I think 60% ng mga sasakyan ng TNVS is gasoline. Tapos pag diesel naman, may mga diesel din naman kayo, 19 yun. Kung hindi staggered ng mga kumpanya to, June, malaki-laki ito.
At kung walang subsidy ito, nako, sa tingin nyo ba more than 90%, kusa na lang, hindi na babiyahe? Hindi naman po gano'n kalaki ang sa tingin ko, lahat hindi babiyahe dahil diyan lang din po kumukuha ng kabuhayan, Mhm. ang ating mga kasamahan na driver at, siyempre po titiisin po nila 'yan. Pero magiging delikado po dahil hahabaan po nila sigurado ang kanilang biyahe. Kung dati nasa 12 hours sila Yes. bumabiyahe para Mm. kumita ng sapat para sa kanilang pamilya, ngayon, baka madagdagan ng 4 na oras. Dahil alam niyo kung ₱19 ang idadagdag sa diesel, kung kumukonsumo po ng average 20 liters Mhm. ang isang sasakyan, ₱400 po ang mawawala. Kung Oo. gasolina naman, may kulang-kulang ₱200 rin po ang mawawala. Oo. Kung susumahin mo po ito, pangkain na po ito, pang-ulam na, pangbaon na ng mga anak ng mga drivers. Oo, kumbaga tapos ang traffic pa. Anyway, sir, isa rin po sa sinabi ni Senator Win Gatchalian, meron daw po contingency fund ang gobyerno natin na 12 billion, no, para daw makapag-provide ng fuel subsidy sa inyo, no, sa mga PUVs and any public transport. Kayo po ba umaasa na maagarang mabibigay ito sa inyo habang talagang ngayon volatile pa yung prices natin sa fuel products? Sawa na po tayo sa pangako, ilabas na po nila at ngayon po nag-umpisa ng pagtaas ng gasolina. Oh, well, we can see yung frustration nyo nga po dito dahil sa nangyayari. Sa inyong mga pagbabiyahe po ba, meron po ba kayong mga nakita rin ngayon ng mga gasoline station that are taking advantage of the situation? Because may mga ginagawa daw ngayon 'di ba, na mag-inspect sila sa mga gasoline station dahil yung iba nagtataas na even dapat bukas pa if ever, 'di ba, yung mga pagtaas at may mga nag-hoard din. May mga experience po ba kayong ganun, sir? Meron po, actually nandito po tayo sa, gas station dito sa South Luzon Expressway. Oh. Medyo tumaas na po talaga yung, presyo ng gasolina at, diesel. Kaya alam naman natin na hindi lang naman kaaangkat yang mga diesel na binebenta nila ngayon. Mm. Matagal na nilang nakuha yan, bakit sila magtataas kaagad? Oo. Pero Dapat kasi yung mga bagong hango nila at nabili nila ng mahal, dun Oo. sila magmahal. Oo nga Alam mo, yan din yung tinatanong ko lagi Yeah. dati sa mga, concerned agencies. Pero ang sinasabi nila kasi it's about replacement cost, not purchase cost. No? So parang sinasabi nila, mas importante yun dahil kapag kumuha ulit sila ng supply, mas tumataas, dun nila binabawi. Your thoughts on that po? Mali po yan ganyan. Sa tingin po namin na simpleng mamamayan, mali po yung ganyan. Mababa ang kuha mo, tataasan mo ang benta. Mm. Hindi po naman yata siguro tama yan. Mm. Gaano kataas po ngayon dyan sa gasolinahan na yan, yung Oo, sinasabi kaysa mo? normal price. Para i-report na rin natin, baka masilip ng ng Department Meron of pa Transport. nag-i-inspection dyan. Kasi sabi nila dapat daw may task force to Isasara daw yung mga inspect. yan, di ba? Oo, nun sa mga Well, nag-aabuso. actually, ang napansin ko dito, nasa total tayo, sa total. Pero wala silang karatula dito sa... Hindi O, Tulad bawal natin. yan. Bawal yan, kailangan Opo, naka-display. pero baka nandun sa bandang harap. No? I-check na lang. Napansin ko rin po, kakaunti ang sasakyan sa ngayon. Hmm. Dahil katulad ko po, nagpa-full tank na po ako nung isang gabi. Para naman kahit papaano makabawas. Pero At may hindi pa mga... nagmamahal ang gasolina. Oo. Pero meron na po ba kayong mga napuntahan na gasolinahan na kaubusan na ng supply? Although sinasabi ng government, huwag tayo mag-worry because sapat naman ang mga supply sa kanilang mga pinagkukuhanan. Pero may mga reports po tayo na ibang mga gasolinahan na wala na daw pong mabilhan ng kanilang fuel products. Hindi naman po totoo yun sa pag-iikot natin dahil kagabi po pumila naman. Pila nga lang. Mahaba po ang pila at hindi natin alam kung nagkaubusan na. Okay. Sa mga oras na to. Pero ilan po ba, if ever, sa hanay po ninyo ang kumbaga ngayon talaga tumitigil na? Para lang po natin malaman, tumitigil na sa pagbiyahe dahil nga sa taas ng presyo. Para lang po malaman natin, magkaroon po tayo ng bigger picture na kung gaano po magiging epekto nito sa mga mananakay. Tayo po ay may kaibigan na isang operator na 50 po ang unit niya. Yung 10 po iginarahe na po ng mga drivers. Nagpaalam na po sa kanilang pansamantala sila nagpaalam sa kanilang operator para
makilabas muna. No? Mamasukan muna sa iba, mag-drive sila ng arawan. Hindi po yung katulad na boundary dahil malulugi nga daw po. So malaking porsyento po yun. Alos 20% po yung porsyento na yun kung kukwentahin po natin. Sana naman yung mga kasamahan natin maintindihan din nila yung sitwasyon. Pero lumalabas po yung mga drivers para kumita. Pero June, di Hanap ba, buhay po, hindi po hanap lugi, hanap patay. pero June, di ba yung mga operator na yan, minsan kasi ibang, hindi, yung sa fleet nila, hindi lahat bayad yan kasi naka-loan din yan. So may impact din to sa monthly cost nila. Totoo po yun. Siyempre, hindi naman, yung bangko naman, hindi naman magpapatawad ng ganyan dahil mataas ang gasolina. Parehas pa rin po, kapag na-delay ka sa bangko, may interest ka pa. So, So problema po yan ng operators. Oo. So basically talaga, dahil po itong nangyayari ngayon na conflict sa Middle East, wala pong katiyakan kung kailan po ito matatapos. So, kumbaga, para hanggang ngayon, ganun po yung magiging sitwasyon po ninyo. Titigil po muna yung karamihan sa inyo. Ganun po siguro ang mangyayari. Pero kahit papaano, may mga tinatawag tayo ng sasakyan ng electric vehicle. Although magtataas din ang kuryente. Pero malaking tulong po yung mga EV na dumarating po ngayon at pinapalitan po yung mga gasolina at diesel na mga sasakyan ng TNBS. o nga pala June, no, buti na banggit mo yun kasi nakikita ko sa daan, may mga TNBS na rin na gumagamit ng mga EV vehicles. No? Sa tingin mo, after this, makikita natin ng increase in EV vehicles. Tsaka ibaba pricing nito pag nasa app? Parehas lang po ang pricing nito sa app. Ganoon pa rin po ang fare matrix nito. Ang touring pa rin po dyan, yung regular na sasakyan. Kung 6-seater at 4-seater siya. Maganda lang po ito sa mga drivers dahil yung dating 1,200 na gasolina nila Yes, oo. ay nagiging 400 to 300 lang. So Wow. malaking tipid po ito. So- Kaya lang medyo may kamahalan po ang electric vehicle. I'm Oo sure. nga, oo nga. Well, June, baka naman may mensahe ka sa mga government agencies concerned na hindi pa nakikipag-usap ng maayos. Ika nga, sabi mo, at wala pang subsidy ang naraabot sa inyo. So baka ito ang pagkakataon na magpadala ka ng message. Ang tawag po sa fuel subsidy na yan, emergency fuel subsidy. Emergency po ito. Dapat po mabilisan at agarang solusyon. Ilabas kagad at hindi na itenga kung ano man yan. No? Sa tingin ko naman nag-prepare yung ating gobyerno at dapat sana itong araw na to mailabas na dahil ayan na po, mag-uumpisa na ang pagtaas ng gasolina at diesel dito sa ating bansa. So what do you think po na parang natatagalan sa paglabas po ng ganitong subsidy para po sa inyo? Meron po ba kayong alam na maaaring dahilan? Baka nag-uusap pa po kung paano sila maghati-hati. Ay, nako. Diyan lang naman ho tumatagal yan eh. Kapag mayroong masamang balak ang nakaupo dyan sa gobyerno, sigurado po magtatagal yan. Kaya alam mo kung nagdadasal ho tayo na sana yung mga nanunungkulan ngayon, krisis na, huwag nilang samantalahin ito. May pondo dyan, pondo ng mga Pilipino yan, taong bayan. Sana ibigay nila sa taong bayan ng tama sa oras at tamang presyo. Ayun, okay. Okay, Meron paano pa? naman po dun sa mga commuters, no, na ngayon din po ay umaasa na sana hindi din kayo magmahal ng inyong mga pamasahe dahil sila rin nakakaramdam ng ganitong hirap, no, ng mataas na presyo. Kaya po ang posisyon natin sa Laban TNBS ay tignan na lang po muna natin yung komisyon ng mga transport network companies na ikinakaltas sa mga drivers. Kaya po tayo ay ayaw sana natin talagang mag-fare increase or yung base fare man lang ay dagdagan dahil tatama po sa ating mga mananakay yan. Yung mga transport network company naman, malaki na ang kinita nila sa mga TNBS driver. Panahon na po para sila naman po ang magparaya kahit papano sa oras na to. Alright, thank you for that. Tsaka sa oras, Leonardo June De Leon, ang President of Laban TNVS. Thank you so much. Now, the Department of Energy is conducting inspections of gasoline stations ahead of expected oil price hikes this week.
For more details, let's talk to mobile journalist Arles de los Santos. Arles, go ahead. Angela at Diego, tatlo nga na mga gasolinahan sa Kamaynilaan ang hinainan ng show cause order ng Department of Energy kaugnay sa umano'y mabilis na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo nito kahit hindi pa itinatakda at inilalabas ng ahensya ang marapat na updated price list nga nito, no? Kung saan naunang nasampulan ang isang gas station sa Pasig City na kung saan ito ay yung tinatawag na mas mataas talaga na presyo, no? Yung nakita daw kasi doon sa investigasyon ay mataas yung presyo nito sa diesel. Based sa inspection report form, lumalabas na 79 pesos ang presyo ng diesel sa nasabing gasolinahan mula sa dating 51.98 pesos lang o 54.1% yan na mas mataas. Kaya naman sunod na binisita ng DOE, yung isa pang gasolinahan dito naman sa Quezon City sa Xfinity Gas Station sa Commonwealth Quezon City kung saan parehas pa din na mas mataas at mas mabilis agad yung initakda nitong mga presyo sa kanilang mga produktong petrolyo kung saan nga binigyan ang mga kumpanya ng 24 na oras upang magpaliwanag. Posible rin kasuhan ang mga ito kung hindi susunod at gayon din ang mas malala ay aalisin o kakanselahin ang lisensya ng mga ito. Personal na inihatid ni DOE Undersecretary Felix William Fentabella ang mga show cause order. Inatasan ng DOE Angela at Diego ang lahat ng oil companies at gasoline stations na mahigpit na sumunod sa fuel pricing rules at iwasan ang hoarding o anumang unauthorized na pagtataas ng presyo. At Angela, hindi lamang dito sa Maynila nangyayari yung mas mataas na presyo, no? Kahapon, nakita natin na mahaba na yung pila ng mga gasolinahan sa Cavite at sa Batangas at yung presyo ng diesel doon, hindi pa man dumarating ang Martes, ay umabot na agad sa 82 pesos ang isang litro nito. No? Mas mataas yan ng humigit kumulang 20% sa nararapat lamang na 60 pesos na floor price nito. Angela. Arles, ano ba ruling? Kasi kanina kausap namin si June De Leon, no? May certain gas station na medyo hindi na naka-display in full circle yung prices ng fuel. Kasi ang alam ko, sinabi ng mga government agencies, kailangan very visible ang pricing. Ano ang ruling dito regarding that? May penalty ba yung mga ganyan din? Kasama yan, Diego, sa mga dapat ngang makita ng publiko, no? At least yung any amount na actually hindi lang yan sa produktong petrolyo, pati yung mga binibili online, pati yung mga presyo sa grocery, kailangan talaga yung retail price man yan or yung price mismo ng mga produktong yan ay dapat naka-full display, no? Kaya nga kanina kasama sa mga tinignan agad natin nung binigay yung show cause order ay kung kumusta na ba o mas mababa na ba yung presyo ng kanilang mga produkto. Doon sa unang hinainan ng show cause order, umabot kasi ng nasa 79 pesos yung price ng diesel doon sa kanila, no? Pero kanina pagdating natin, mas mababa na yan. Nasa 74 pesos and 50 centavos na lamang, no? So, yung mga ganon ay talagang nakikita, no? And yung iba, nakita din natin kahit online, meron na talagang mga out of stock o nauubusan. Pero napaka-alarming yan, at least for the DOE, kasi two things can happen, no? Pwede na wala na talagang supply or kulang na talaga yung supply, or ang possibility ay hino-hoard ito para kapag itinakda na yung price hike bukas, tsaka nila ilalabas ito, no? So in a way parang pagsasamantala ito doon sa crisis nila na nararanasan na kung saan kasama sa mga apektado ang Pilipinas. Arles, para malinaw ha, kasi tomorrow ang expected increase midnight onwards or 6 a.m. Until may announcement. Hanggat hindi pa na-announce yung official time and price, bawal magtaas ng presyo today ang mga gasoline stations. Tama ka dyan, Diego. Higit lalo yung mas mataas sa itinatakda. Actually, naglabas din, no, yung DOE ng prices ng sa gasolina. At least nagre-range yan sa 49 pesos to 64 pesos. And then yung diesel naman ay nasa 49 pesos hanggang 66 pesos and 59 pesos. Pero sa mga binisita nating mga gasolinahan ngayon na hinainan na show cause order, nagre-range na nasa 69 to 72 pesos. 74 nga yung sa Pasig City. So mataas na talaga yan, no? Unless yung gamit nila ay yung diesel plus, no,
na nagre-range talaga between 56 pesos and 80 centavos hanggang 74 pesos to 81 centavos. Kaya bawal din, paalala din ng DOE, bawal din yung pag-hoard talaga. Kagaya na lang yung pagkakarga sa container, Oo. sa drum, sa bote at iba pa. Kasi posible na baka isa pang problema yung maging dulot nito. Kapag hindi na ilagay sa tamang lugar, baka mapaglaruan din ng mga bata o mainitan na ng matagal, sunog naman yung maging problema. Pero Arles, may mga reports tayo na sinasabi nila isa sa mga lugar na nagkakaubusan daw ng supply ng fuel products ay ang Quezon City. So, natignan na ba ito ng DOE? And paano tayo makasigurado na kunyari ang isang oil company ay hindi nagmamanipula ng kanilang supply tulad na nabanggit mo kanina? At least, Angela, sa pag-iikot natin kasi sa tatlong mga gasolinahan na sinilbihan ng Yes. show cause order, isa doon sa Pasig and then dalawa sa Quezon City. So far, may nadaanan tayong iba pang mga gasolinahan, hindi naman mahaba yung pila, yung iba talagang kakaunti, mga isa-isa, dalawa-dalawang sasakyan lang, no? So hindi talaga ganun pa karami daw. Mas nakita natin yung kahapon mas may volume talaga siya, no? At least dun sa second question, we will expect that DOE Secretary Sharon Garin will be able to expound more on that topic, no? Kasi merong ina-argue yung mga business owners ng mga gasoline stations yung kanilang argument sa oil deregulation law. Daan nila sila na daw yung parang meron silang kapangyarihan para itakda yung price, no? Pero giit ng DOE, may kapangyarihan ng ahensya para nga ilabas ang mga kautusan at maging yung mga posibleng maging presyo, syempre, nakabase na rin sa itinatakda ng merkado. Angela. Ano ba yung pwedeng parusa dito sa mga oil companies na to, sa mga gasoline station na hindi sumusunod sa mga patakaran ng DOE? Doon, Angela, sa kanina, sa mga sinilbihan na show cause order, so may 24 hours sila to respond. Kung hindi nila masasatisfy or may papaliwanag ng maayos sa ahensya yung kanilang naging hakbang, pwedeng mag-proceed sa next step, no, yung DOE. May mga criminal and administrative na mga kaso o reklamo na pwede silang kaharapin. Ang mas malala pa ay baka kanselahin, no, yung kanilang mga lisensya. Kaya kailangan talagang tumugon ang mga ito. Pero kasama dyan, no, syempre, kunwari, kung hoarding naman yung maging kaso, meron tayong batas sa pambansa bilang 33, no, na kung saan nga pwedeng patawan din ng parusa at cancellation ng permit doon sa mga kumpanya na iyon. Alright. Thank you for that report, mobile journalist Arles de los Santos. Ang ginagawa kasi nila, iba industry practice kasi, Monday to Friday, minomonitor ng mga, let's say, DOE, That's right. yung world market pagdating sa mga fuel products. Tapos by the weekend, doon na sila nagko-compute. Nagkakaroon ng So averaging. Monday, meron ng announcement and then Tuesday implementation. Tuesday is for them to prepare. Yes. Diba? So nangyayari ngayon, inuunahan nila yung computation, nagtataas na sila kaagad. Tataas ng mas maaga, which is mali because yung computation na ginagawa ng government agencies is based on yung time-bound. Yes. Time-bound siya. So, parang kumikita sila na hindi pa sa oras. Totoo yun. And doon sa concern nung sa TNVS na kausap natin kanina, yun din yung dati ko, June. lagi kong sinasabi sa iba pa nag-uusap tayo na parang, okay, so for some oil companies, marami silang nakuha, may stock sila. Pero pag dumating yung pagkakataon na kailangan magtaas, even yung old stock nila, kasama dun sa pagtaas. Kasi ang sinasabi daw nila, industry practice also, they call it replacement cost instead of purchase cost. Because pagkatapos daw maubos yung stock na yun, pagkukuha sila ulit, mataas na ulit yung babayaran nila. That's why they need to jack up the price. To adjust the price. Oo. Anyway, we'll be back with more stories after the break. Keep it here on Mo News. Good morning. You're still watching News and Views here on One News. Oil prices have climbed above $100 per barrel for the first time in nearly 4 years after attacks on key oil depots and refineries in Iran amid the intensifying conflict involving Israel and the United States. Here's a report. Massive flames and thick smoke engulfed this highway in Iran. The Akdaziyeh fuel depot in Tehran is on fire after it was reportedly targeted by airstrikes carried out by Israel and United States.
Meanwhile, the Sharan oil refinery also bursts into flames after being hit by a missile. In the city of Isfahan, a series of explosions were also recorded. Among the targets there, an airfield that was struck during the attacks. Even establishments in the capital Tehran were hit, including areas near Mehrabad Airport. According to the Israeli army, their operations are aimed at infrastructure connected to the Iranian regime. The United States has also released new footage showing what it says are precision strikes against targets inside Iran. In response, Iran launched another round of airstrikes against Gulf countries that host U.S. military bases. In Kuwait, a government building was reportedly hit. A drone strike also struck a high-rise building in Dubai, although many incoming missiles were intercepted. Falling debris forced authorities to temporarily suspend flights in the area. In Abu Dhabi, the UAE president visited civilians injured in the conflict. Meanwhile, Iranian President Masoud Pezeshkian apologized to neighboring countries affected by the escalation. He insisted Iran is not targeted neighboring states, which he called brother nations. Iran earlier said its primary targets are U.S. military bases in Gulf countries. Despite this, Iran has also launched missile attacks against Israel, which continues to carry out strikes inside Iran. Missiles were intercepted over Tel Aviv and parts of the West Bank. In the latest tally, more than 1,300 people have been killed in 2 weeks of fighting between U.S.-Israel forces and Iran. Despite the rising casualties, U.S. President Donald Trump, who authorized the strikes against Iran, said operations will continue as long as Iran still has military capability and remaining leadership. Trump earlier warned the conflict could last up to a month. A House panel is holding a hearing on the possible abolishment of travel tax and suspension of excise tax on fuel. Let's get updates from Mobile Journal, Amy Atienza. Amy, what's the latest? Good morning, Angela, Diego. Narinig na nga natin kanina dito sa Committee on Ways and Means ng House of Representatives hearing na approved na yung motion ng mga mambabatas na i-abolish nga itong travel tax para sa 2026. Ito yung kinilala nating Travel Tax Abolishment Act of 2026. At meron pa rin tayong narinig na manifestation mula kay Representative Roger Mercado kung saan sinasabi niya na hindi talaga, parang for him lang naman, hindi talaga ideal na i-abolish itong travel tax, pero mukhang desidido na nga din daw ang komite na i-abolish ito dahil kung makikita din, malaki din naman talaga yung naging impact ng pagkakaroon ng travel tax. Around 4.4 billion pesos yung numbers nila dito na sinasabing nakatulong hindi lamang sa tourism, kundi pati na rin sa culture and education sectors ng ating bansa. So bukod pa dyan, syempre inaabangan din natin yung usapin naman sa suspension nga ng imposition ng excise tax sa fuels. Ngayon ay nagsasalita na rin si the Department of Energy Secretary Sharon Garin at narinig na natin na she is hoping for the best pero preparing for the worst nga. At may nakausap na rin naman daw silang companies dito sa Pilipinas at ang positive daw dito ay syempre pumayag daw itong mga companies na ito na i-stagger yung possible highest increase na umaabot na nga at around 20 pesos or at max. So yun, nag-agree naman yung mga oil companies na i-stagger yung increase ng prices. So technically ibig sabihin din yan ay ikakalat nila hindi isang bagsakan yung pagtaas ng petrolyo pati na rin yung ibang mga langis dito nga sa ating bansa. So yan kasi yung issue din na tinitingnan natin at abangan pa natin kung ano pa nga ba yung mapapag-usapan dito ng komite tungkol nga dito sa suspension ng excise tax sa fuels. Amy, kasi medyo kailangan mabilis na yung pag-action dahil tomorrow na yung pagtaas ng napakalaking possible 9 and 19 pesos. No? Kailangan ba ng also concurrence sa Senado on the possible suspension of excise tax? Most likely, titingnan din natin kung ano yung magiging action ng Senate tungkol dyan. Pero dito sa House of Representatives naman, sinisigurado nila na within today and of course, sa mga susunod na araw, ay magtutuloy-tuloy nga ang usapin nila dito dahil napaka-abrupt din kung makikita natin yung mga reports, napaka-abrupt din nung increase
sa fuels at syempre hindi lamang yung transport system kasi hindi lang yung transportation sector yung affected dito. Kung titingnan din natin, maging yung mga food, pati yung prices outside, no, dahil nga gumagamit din sila of course ng oil, syempre magiging apektado din yan. So, sinisigurado naman yan ang Kamara no, na magiging mabilis din yung magiging aksyon nila dito pagdating nga sa excise taxes. Well, for other stories, Amy, kasi may nag-file na ng ethics complaint against Representative Bong Suntay regarding his remarks nga na pinag-usapan natin last week. Anong update doon? Well, so far titingnan din natin no yung mangyayari within today, Angela, kasi today daw sa plenary inaasahan na women leaders or women lawmakers yung magte-take over. So kahit napag-usapan na nga din yan in the past few days, syempre aasahan pa rin natin na may ilan pa rin talagang magsasalita na women lawmakers dito sa Kamara tungkol nga dyan. So far wala pa tayong nakukuhang update pero ina-expect din natin no na makapanayam din natin no si Ethics Committee Chairperson JC Abalos tungkol naman sa magiging desisyon nila dyan dahil ang nagiging sistema dito sa Kamara kapag ethics hearing na, hindi allowed talaga closed door meeting siya. So nalalaman lang natin talaga kung ano yung mangyayari right after the hearing. Pero so far, expect natin no, na may ilan pa rin lawmakers, especially women, na magbibigay na kanilang manifestations on what happened. And of course, ayun nga yung magiging statement pahayag din ni Representative JC Abalos na siyang committee chairperson ng House Ethics Committee. Any more updates sa mga kaganapan dyan sa House of Representatives, Amy? Yes, so far, abangan din natin, Angela, may mga hearing din sila dito more on yung sa revision ng Penal Code. Well, so far, wala pa namang gaanong malaking nangyayari dahil almost every day, no, nagkakaroon naman sila ng hearing dyan. Of course, education din ay mapapag-usapan dito. Though hindi katulad nung narinig natin no, sa Senate about the core subjects, pero meron din silang mga amendments, of course, to improve the educational system of the country. And yun nga, titingnan natin kung ano pa yung magiging takbo nitong Ways and Means Committee, hindi lamang doon sa tax pero pati na rin doon sa improvement ng households para nga maisaayos na yung technically lifestyle ng mga Filipinos dito sa ating bansa. Oo nga pala, session break soon ang House of Representatives sa Holy Week. Meron bang sense of urgency sa kanilang side regarding sa tanong din ni Diego kanina regarding sa dito sa mga pag-suspend ng excise tax? Yes, so far actually, Angela, pag nakikita din natin and na-observe natin no, yung hearing nitong Ways and Means Committee naman, mabilis yung nagiging dalo nila. Kanina, in-expect natin magiging matagal pa yung discussion dito sa travel tax pero agad din naman nilang pinasa ito into second reading to the plenary nga at yun, na-approve nga yung sa committee yung substitute bill for the abolition of travel tax. So yun din ang ine-expect natin na within this week hopefully ay matapos na nga rin yung talakayan nito ng House Committee on Ways and Means tungkol nga sa excise tax on fuels para nga din ma-ensure na hindi na ganun kalaki yung magiging impact. And actually, kung makikita din natin, nandito invited si Department of Energy Secretary Sharon Garin na pack naman daw yung schedule within today. Mamaya, in-expect din natin na siya mismo magkakaroon din ng sarili niyang press conference regarding sa mga langis at petrolyo. So yun, inaasahan naman natin na magiging mabilis talaga yung daloy ng talakayan dito sa Kamara. Pero kung usaping impeachment, syempre, iintayin pa rin natin no, yung magiging response din ni Vice President Sara Duterte kung yan naman yung matter na mapapag-usapan natin. And ina-expect natin after Lenten break na or if willing naman yung ibang members of course ng House Justice Committee na mapag-usapan yung proceedings no, sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ay magtutuloy-tuloy naman daw sila. All right, thank you for that, Mobile Journal, Amy Atienza. Let's now check the situation over at the Senate. We have mobile journalist Merimon Reyes. Merimon, what's the latest there? Good morning, Angela, Diego. Ang Justice and Human Rights Committee naman ng Senado ay kasi simula lang yung pagdinig nito for the second time naman tungkol sa case ni Joseph C. or aka hinahalintulad ito ni Senator Riz Hontiveros na possible Alice Guo 2.0 o yung former Bambantarlac Mayor. Ito kasing si Joseph C. sa nakita rin nila, he is posing as a Filipino citizen whereas yung fingerprints niya and yung kanyang birth certificate ay
parang hindi ito nagtutugma at lumalabas na may kamatch siya na isang Chinese talaga. And dito kasama rin yung birth certificate or registration records naman ng magulang supposedly ni Joseph C. na hindi mahanap-hanap ng sa records din ng PSA. At sa pagsisimula ng pagdinig, kinwestiyon din ni Senator Raffy Tulfo yung updates naman sa NBI patungkol sa more or less 1,200 naman ng Chinese nationals na supposedly nakakuha raw ng birth certificates sa bansa natin around sa Davao de Oro. So humihingi siya ng kasi ang concern dito ni Senator Raffy, etong mga to raw ba, nasaan daw ba sila ngayon? Nasa Pilipinas daw ba? Napaalis na raw ba? O baka naging empleyado na raw ba sila ng gobyerno? Kasi parte na ng agenda ng komite nito ay yung case naman ng possible Filipino spies para sa bansang China. And according to reports, do hindi pa to napapalawig ni Senator Risa Ontiveros, yung ilan sa mga ito ay mga empleyado raw ng iba't ibang opisina ng pamahalaan. So yan yung mga hihimay-himay nila sa araw na ito. Balik sa inyo. Of course, meron man. Ang question of the day is pinag-uusapan ba sa Senado yung possible suspension ng excise tax on fuel? Dahil sa lower house, pinag-uusapan na yun with Moving. urgency With urgency. Ang sabi ni Senate President Tito Soto, over the weekend daw, they are also in coordination now with the Office of the Executive Secretary. At i-address din daw nila ito, yung possible bills na kakailanganin talaga to suspend or to lessen muna itong excise tax on fuel products. Plus, ang sabi rin ni SP and also allowing, yung bill daw, allowing the importation of biofuel to address the effects nitong surge sa fuel prices. So, ang sabi ni SP Soto, pag-uusapan din nila ito, pero sa lumipas na linggo, nung nakapanayam din ng media si SP, ang sabi niya, kung ano raw yung kakailanganin para raw makatulong sa bansa, yun daw ang gagawin ng Kongreso as far as the Senate is concerned. And lahat naman daw, kinoconsider nila yung mga question din ng mga senador kasi dito sa Senate, iba-ibang version din or iba-ibang opinion din na nakuha natin sa mga senador. For example, kay Finance Committee Chair Senator Sherwin Gatchalian, na nasabi niya, 30 billion pesos per month or around 300 billion pesos per year ang maaaring mawala kapag sinuspend ng excise tax. So nakikita niya, maganda raw dito itap yung contingency fund ng Pangulo, more or less around 3 billion pesos para raw makapagbigay na ng fuel subsidies. Pero may ibang version naman, for example, kay Senator Joey Villanueva, nag-file siya ng Senate bill na ino-authorize ang Pangulo upon the recommendation of the Department of Finance and Energy Departments to suspend or reduce ang excise on gasoline and diesel when average prices reach or exceed $80 per barrel. Senator Bamakino naman, meron din siyang final granting the President authority to suspend excise on oil products during national and global emergencies. Yung magkapatid naman na Cayetano, ang final nila, automatic suspension or reduction of excise taxes on fuel amid spikes in global oil prices triggered by tensions in the Middle East. And ito naman, automatically malilift kapag yung sinasabing condition ay hindi na present. Si Senator Erwin Tulfo rin, nag-file din siya ng panukalang batas. Ito naman yung temporary suspension of excise tax and reduction of VAT on oil products. This will automatically take effect once price of Dubai crude oil reaches $80 per barrel. And ina-acknowledge niya yung possible losses daw sa pondo raw ng bayan. Pero ang sabi ni Senator Erwin, mas importante raw ngayon na i-address na yung pangangailangan ng mga sektor, especially ang mga PUV driver. Etong mga senador din, pare-pareho din nila over the weekend kinondena yung nagiging profiteering daw ng ilang oil companies na ang laki-laki agad ng patong sa presyo ng mga produktong petrolyo. Si Senator Sherwin, he is also calling out din sa DOE, Department of Energy, na mag-conduct pa raw ng investigasyon na para masiguro na itong mga presyo daw ng crudo, alinsunod ito according doon sa presyo kung magkano nila nakuha talaga yung supply at wala raw nagtitake advantage sa current crisis daw in the Middle East. Well, lastly, Marymon, while we recognize itong individual na mga paghahain ng mga senador tungkol dito sa excise tax, pero kasi nga, tulad ng nabanggit ko kay Amy kanina sa House of Representatives, mag-break ang Senado, 'di ba? Because mag-Holy Week. So ang tanong dito, gaano ka-urgent yung mga ginagawa nila to make sure na ma-suspend nga itong excise Kaagad. tax? Oo, because yun nga, magbe-break sila. Oo, eto nga sa Senate kasi, sa nakita natin legislative calendar, around March 20, yun na yung huling session day din dito. Though ang hearings naman, magpapatuloy pa siya, pero by May na ulit ang balik ng Right. session dito sa Senado. Ang sabi naman ni SP Soto,
agaran naman daw nilang i-address lahat ng kakailanganin, especially kapag very concerning na talaga yung situation tulad ngayon. Nung lumipas kasi na linggo, ang nakikita ni SP medyo malayo pa raw sa yung magiging possible epekto ito, hopefully sa Pilipinas. Pero nga, na-oversee na rin daw nila yung possible effect nito sa produktong petrolyo. Kaya sila mga senador ngayon, sabi ni SP Soto, i-address nila ito ngayon. So yan yung aantabayanan natin sa session around 3 o'clock in the afternoon. Ang sabi naman ni SP kung ano yung kakailanganin, yun naman daw ang kanilang gagawin. May pahabol ako, very quickly lang, Mary Mona, no? Kasi sinabi ni Senator Win Gatchalian, may 12 billion contingency fund ang gobyerno para mabigyan ng fuel subsidy, no? Yung itong mga public transportation at saka sa mga Department of Agriculture. 'Di ba? Paano ba yon? Kailangan ba na approval muna ng Senado para ma-release yon? Yung nasabi kasi ni Senator Sherwin is contingency fund naman ito ng executive ng Okay. Pangulo. So ibig sabihin, kung Sila na sakaling kung bahala. kakailanganin siyang itap, maaaring manggagaling na rin ito sa Pangulo. Yun yung sinasabi nga ni Senator Sherwin na pagka yung excise tax kasi ang gagalawin, possibly maapektuhan daw talaga yung pinakapondo ng bansa. 30 billion pesos per month, 300 billion pesos per a year kung sakaling igagawin ito. So pinakamainam daw ngayon, contingency fund ang itap. Pero yun nga, ang nakikita naman ng ilang mga senador, maganda rin i-suspend or babaan na yung excise tax, pati na rin yung VAT kay Senator Erwin para raw ma-address na ito, lalo pat nakikita na nga nila sa naging pagdinig din nung Friday ni DOE Director Rino Abad na pwedeng umabot ng 70, 80 or 90 pesos itong diesel o kaya naman ang gasolina. Wow. Lalo't iba raw ang sitwasyon ngayon kumpara sa mga lumipas na taon. Maraming salamat for your updates, mobile journalist Mary Mon Reyes. Sa akin, sa lahat ng bill na narinig ko, ang pinaka-prudent na gawin is bigyan ng emergency power ang Pangulo. To give him the leeway. Kasi mahirap yung... He's been asking for it. Okay, oo, yun ang pinakamainam kaysa ibang automatic suspension. Alright, don't go away. We're not done yet. Stay with us. Welcome back. You're still watching News and Views here on One News. The International Criminal Courts, or ICC's appeals chamber, has denied former President Rodrigo Duterte's latest bid for temporary release. In a March 6 ruling, the appeals chamber unanimously upheld pretrial Chamber 1's January 26 decision dismissing all arguments from Duterte's defense. His lawyers had argued that a medical report on his health should justify his release, but the chamber said it offered no new information as no fresh examination was conducted. The appeals chamber concluded there was no error in continuing Duterte's detention while ICC proceedings move forward. Now, to help us understand the legal implications of this ICC decision, we are joined by ICC accredited lawyer Gilbert Andres. Good to have you with us, attorney. Thank you for joining us. Hi, attorney. Good morning, Angelo and Angela. All right, let's start off. What does this ruling, this most recent ruling from the ICC Appeals Chamber mean for Duterte's case? Well, it means that his detention should still be continued. And this also means that there are new facts, there are new circumstances that were presented by the defense. That's why the appeals chamber actually reiterated the pretrial chamber. But this is totally different kasi appeals chamber ito doon sa detention review during the confirmation of hearing charges. Tama po ba, attorney? Yes, you're right on that, Angela. Actually, we need to differentiate. Under Rule 118, there's actually two kinds of review. No? The first kind of review is every 120 days, every 4 months. So remember, it was last September 2025 wherein the court pretrial chamber actually reiterated the continued detention of Mr. Duterte. And 4 months from September 2025 is January 2026. So that's the every 120-day review. And the pretrial chamber in January 26, 2026 actually reiterated Mr. Duterte's continued detention. And that was the bone of contention in the appeals. Okay. And then, yung dun sa detention review, we will know the decision kasabay po ng confirmation of charges within 60 days after natapos yun. Tama po ba?
Yes, you're referring to the annual review, yes, ano, annual review. the 120-day review, the annual review. It will be decided, ano, it can be decided together with a confirmation of charges hearing, but I think it will be decided separately because it's a separate issue from the Right. confirmation of charges. Well, moving forward, meron din po kasing lumabas din na report yesterday, yung ICC prosecutions asking for clarification on Duterte's defense team member. Kasi di ba po, sabay-sabay po tayo, nandoon tayo sa ICC and then may announcement na may Filipino legal lawyer siya on that side. What can you tell us about this clarification na sinabit ng ICC prosecution? Well, to be very candid, ano, I haven't read it yet in the public version, ano, because there's a public version of the filings. But having said that, I think this is with vis-a-vis the other lawyers that were manifested by the defense during the confirmation of charges hearing. So I think that's the matter on the, I think, 6 Filipino lawyers. Yes. I still have to read that. Oo. Kasi parang base sa rule, dapat po ini-inform di ba po, ang at least pre-trial chamber kung may mga karagdagan na mga lawyers. Tama po ba? Yes, that's correct. But of course, naantay din po natin ngayon, attorney, yung magiging desisyon sa confirmation of charges, which is also nga, nag-aantay tayo within 60 days after matapos yung closing po ninyo nung Feb 27. Ano na po ang ginagawa po natin ngayon on the victim side? Well, we're continuing to to coordinate with the victims, especially trying to explain to them the process in the ICC, as well as trying to get their views and concerns, so that we can actually relay this to the ICC. And then what will happen po kapag nagkaroon na po o nag-release na ng desisyon ang pre-trial chamber regarding the confirmation of charges, kung tuloy o hindi? Kailangan din po ba ng appearance on both sa prosecution, sa defense, and of course yung mismong si Mr. Duterte? Okay, so there will be 60 days from February 27, so that's less April 28. So we expect that there will be a decision. Now, what will be the decision of the pretrial chamber? The decision will be on whether or not counts 1, counts 2, and counts 3 against Mr. Duterte should proceed to trial. And then after determining what count will proceed to trial, the pretrial chamber will also issue the confirmed charges, if ever. So after that, the pretrial chamber, if it confirms the charges to trial, it will also schedule when will be the actual trial itself. So this will take more or less within 6 to 1 year or 1.5 years. So depending on what will be the decision. Now, this will be a written decision, so there will be no more in-person hearing. So we will only read about this in a written decision. Well, alright. Siguro maki-update na lang ulit po kami sa inyo dun sa iba po pong development ng case na ito. Nakauwi na po ba kayo, attorney, from The Hague? Nandito na sa Pilipinas po. Okay, sige. Maraming salamat po ulit sa inyong oras sa ICC accredited lawyer Gilbert Andres. Thank you so much. All right, in sports, action continues in the UAAP Season 88 Women's Volleyball Tournament. Over the weekend, defending champions NU along with FEU, LaSalle and Adamson delivered strong performances to keep their campaigns on track. Mobile Journal, Denise Valdesancho reports. The UAAP Season 88 Women's Volleyball Tournament continued over the weekend at the Smart Araneta Coliseum, with teams looking to improve their standings. Yesterday, the defending champions NU Lady Bulldogs secured a straight sets win, defeating Ateneo 25-18, 25-18, 25-15. Evangeline Sug led the way for NU with 18 points built on 14 kills, 3 blocks, and an ace, along with 7 excellent digs. Returning from a shin injury, Sam Cantada also contributed 6 points.
we're doing our best every game, and we're happy kasi everybody can play well whenever we need them. So it doesn't matter who goes in, as long as we play together, then that's what's more important. In another match, the FEU Lady Tamaraos extended their momentum with a 25-13, 25-21, 25-16 win over the UP Fighting Maroons. Eliza Devasora led FEU with 15 points, helping the Lady Tamaraos claim their third straight victory. With the win, FEU improved to 4-2 and moved up to solo third place in the standings. Yung today's performance, bigay ko talaga sa kanila. Yung effort nila, leadership, of course. Not more on making points, it's more on how to connect dun sa mga players din na involved sa team. Last Saturday, the DLSU Lady Spikers remained undefeated after dispatching the UE Lady Warriors in straight sets, 25-15, 25-20, 25-19. Team Taft improved their record to 5-0 to stay on top of the standings. Setter Ishana Nunag tallied 21 excellent sets, while also contributing 4 points. With this win, UE absorbed their 6th straight loss. The Adamson Lady Falcons emerged victorious after sweeping the UST Golden Tigresses 27-25, 25-22, 25-12. Shaina Netura and Francis Morty led Adamson's offense, finishing with 22 and 20 points respectively. Kapatid Denise Valdesancho, One News. The North and South All-Stars delivered an explosive showdown in the main event of the PBA All-Star Game at the Candon City Arena last night. Japeth Aguilar ignited the crowd with a dunk on the opening possession as the North squad raced to an early 43-25 advantage. The South squad fought back with a string of dunks, three-pointers, and fast break plays to close the gap. But back-to-back baskets from Justin Arana helped the North regain control late in the game. Aguilar sealed the victory with another dunk, lifting the North to a 147-142 win. He finished with 29 points, highlighted by a perfect 7-for-7 dunk performance to claim his third All-Star MVP award. PBA Board Chairman Ricky Vargas said Candon Ilocos Sur was chosen to host the All-Star events because of its passionate basketball community and strong support from local officials. Vargas also encouraged fans nationwide to continue supporting the league and follow their favorite players during the anniversary celebrations. Actually, talagang binibigay lang namin yung best namin para mag-enjoy, mapasaya yung fans. Tapos blessing na lang actually. Yung Team North talaga yung totoong MVPs. We've played here before and the fans were very welcoming of the PBA. Handog namin ito sa inyo sa 50th year anniversary namin. And we look forward to a dream that someday we will have our own home, ang bahay ng PBA. Anyway, we have some breaking news here. Father Flavio Villanueva and Mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima have arrived in Department of Justice to file a perjury complaint against 18 former Marines na nagsasabi that they delivered cash to several personalities, including Representative Laila De Lima. All right, and that wraps up today's episode of News and Views. Join us again tomorrow. I'm Angela Lagunsad Castro. I'm Angelo Castro III. Kapatid, we are One News. All sides, all the time.